Nagsalita na ang babaeng di umano'y dahilan ng hindi pagkakaunawaan ng magpartner na si Andy Eigenman at Philmar Alipayo. Ayon kay Pernilia Soho ay hindi umano niya maintindihan kung bakit may mga taong puno ang galit sa isipan at katawan. Gayunpaman, sa gitna nito, sana umano ay makatulog pa din ng mahimbing ang mga taong kanyang tinutukoy. Dagdag pa ni Pernilia ay tao din naman umano siya na nasasaktan. I just don't understand why some people have so much hate in their minds and bodies. I hope that if you ever make a hurtful comment, you can still sleep peacefully at night and smile knowing you've caused someone pain. I'm still human din naman. I still feel hurt and when it's too much, it cuts deep. Pagpapatuloy pa sa post ni Pernilia, sana umano, hindi maging dahilan ng kanyang tinutukoy ng pag-iyak, magdamag at pagtatanong sa sarili kung bakit hindi siya sapat o karapat-dapat. I hope you never become the reason someone cries themselves to sleep or questions their worth, asking why they weren't good enough. We're all going through something. Can we at least try to be kinder to one another naman? I mean no harm to others. If you will be kind to me and I assure you that I'll be kinder to you. Never judge someone without knowing the whole story. You may think you understand but you don't. Samantala, sa gitna naman ng hiwalayang issue ni Andy at Philmar ay spotted pa rin ang dalawa na magkasamang kumain sa labas na tila walang problema sa pagitan nila. Dahil dito ay may payo ang negosyanteng si Sian Gasa. Ayon sa negosyante, huwag na huwag umanong ilalabas sa publiko ang baho ng partner o asawa hanggat hindi 100% na makikipaghiwalay dahil ang mali umano sa asawa ay magiging kamalian at kahihiyan mo din. Rule number 1, huwag na huwag mong ilalabas sa publiko yung baho ng partner mo unless 100% decided ka nang iwan siya. Ang baho niya ay siyang baho mo't kahihiyan. Magmumukha ka lang tanga sa lahat kapag in-expose mo siya tapos naging okay ulit kayo. Ngayon nag-delete si Andy. Anak, huwag niya lang sabihin na nahalata natin. Nag-delete si Andy ng story. Siguro napagsabihan ng mga tropa. Siguro sabi ng mga friends niya, "Oh my God, Andy, you're so very emotional. We understand you. But you should calm down, you know. You should delete those posts." Ay, mali. You should delete those posts. Because maybe you will be on the bad light. Tama ba English ko? Basta mapasama siya, bottom line, mapapasama lang siya dun sa mga story niya. So anong ginawa niya? Dinilit niya. Delete. Tapos iniwan lang niya yung isa. Nakita niya ba? Hindi niya pa nakikita. Dinilit niya. Wala na. Inunahan na natin ng screenshot. Tayo po mga bosang. Dami-dami ng mga pages na nag-post. Pero dinilit niya. Siguro na-realize niya, oh my God, emotional lang ako ng tanga ko. Ito pa malupit dyan. Di ba? Hindi mo na dapat pinost pa. Hindi mo na dapat ginawa. Diba? Yung pagkonsulta kay ChatGPT. Tama ba yun? Magkonsulta ka dyan sa ChatGPT. Hindi, talagang wala ka lang sa tamang hulog ng pag-iisip kasi very emotional ka. Dahil selos ka dito kay couple tattoo girl, diba? Diba? So anong point? Hindi mo na dapat ginawa. Pinost mo pa. Comfort kay ChatGPT, Anes. Na, kawawa, no? Kawawa man si girl. Selos na selos, no? Sobrang selos, wala siguro makausap. Nagpa-comfort kay ChatGPT. Hindi mo na dapat ginawa yun. Hindi ka na dapat kumonsulta doon sa AI. Abay, in-story mo pa, no? Ano bang punot dulo ng lahat nito? Yung tato. How do you pronounce it in Tagalog? Yung tato. Yung tato.
Yan ang punot dulo ng lahat na to. Kasi nag-away pala si Andy sa si Pilmar. Tapos nung nag-away sila, away pala si Andy sa si Pilmar. So, ang kinakainis ni Andy, ang kinasiselos niya, imbis na sabihin mong mag-ayos kaming duha, imbis na pag-ayusin mo kami bilang kaibigan, bilang BFF, na nagpatato pa kayo kung kailan vulnerable yung mister ko. Diba? Kaya gigil na gigil sa ate girl. Ito namang isa! Ba't ka nagpapakopol tattoo sa kaibigan mo? Ano yun? Puti sana kung boy to boy. Kung BFF mo talagang solid eh. Tapos magpatato kayong dalawa sa braso niya eh. Walang problema doon. Kaya lang, Brad, babae yan. Ginagawa mo. Anong klase o level ng pag-iisip ang meron ka para magpatato ka, magpa-couple tattoo ka sa kaibigan mong babae? Ano naman mararamdaman ng asawa mo? Hindi ka nag-iisip ba? May mga anak pa man din kayo? O baka ito na yung dahilan mo para, ito na yung pinaka-way mo para maka-exit ka sa relasyon na yun dahil busit na busit ka na rin dun sa isa? Feeling ko naniniwala ako na hindi ka ganun kasyunga. Feeling ko may purpose to, na para once and for all, hiwalayan ka na nito, magkalintik-lintik na, magkagulo na kayo. O eto na, eto na. Siyempre, visit ka. Girl, ito na, sa babae na to, kay Andy. Siyempre, busit ka, kasi yung mister mo, merong couple tattoo doon sa BFF niya na babae. Imbis na ipadelete mo, imbis na kausapin mo yung mister mo at ipadelete mo yung tattoo, tama ba yung delete? Ipabura mo yung tattoo, ipa-erase mo yung tattoo. Anong ginawa mo? Nagpaka-emotional ka. Para kayong teenager, te. Kainis. Pinost mo. Anong magagawang tama sa relasyon ninyo yung pag-post mo? Ano nangyari? Nasira ka lang, te. Napahiya lang kayong dalawa. Yung dapat na sana'y pwede bang maremedyohan? Kaunting erase lang yun eh. Papalaser erase lang yun eh. Dapat pwede pang maremedyohan yung problema. Hindi mo na sana binroadcast na yung mister mo nagpa-couple tattoo sa BFF niya, pinagsigawan na pa sa mundo. Kaninong kahihiyan yun? Sa'yo rin yun eh. Eto na. In-announce mo na nga. Nainis ka, nagpa-post ka, nag-post ka, oh. Nangyari na ang nangyari. Okay, given na yon, oh. Ngayon, what's next? Sana, inayos mo yung post mo pagkagising. O anong ginawa mo, te? Inuna mo pa yung ChatGPT kausapin eh. Kakainis. Kakagigil. Kakapanginig ng laban, nakakapikon. Imbis na ayusin mo, isettle mo kasi naging emotional ka kagabi. I-correct mo yung mali mo kagabi. Anong ginawa mo? Dahil kinausap mo yung ChatGPT, kinausap mo na nga yung ChatGPT, yung AI, pinost mo pa. Diba? O tapos eto na. Puro mga kalintikan ang nangyari eh. Cluster eh. Search mo yan, hindi mo alam yung cluster. Alam yun. O pumunta ka kayo sa Google. Search mo, cluster. O literal na word yun na nagkalintik-lintik ang kaganapan lahat. Eto pa. O ano nangyari? Nandun na nga tayo.
Dinipensahan mo naman! Imagine mo, sinira mo publicly yung asawa mo, sinira nyo yung relasyon ninyo, pinahiya mo yung sarili mo, tapos ending, dinipensahan mo siya na never cheated on me. Eh di sana hindi mo pinost never cheated on you pala. Kainis! Kagigil, no? Never cheated on you naman pala, maayos naman pala. Di sana, yung isang pagkakamali niya, sana ang pinukusan mo, yung siyang na tama na nagawa niya, tapos niremedyahan yung inayos yung isang pagkakamali na yon at hindi mo pinost. Sumablay, baka wala rin sa tamang paghulog ng pag-iisip ngayon yung mister mo eh. Alam mo yun, hindi naman laging stable ang mental health ng tao. O sumablay, nagkamali, o i-correct nyo privately, ipabura mo yung lintik na tato. Diba? Tapos hindi depensa pa. O sino nga yung mukhang tanga? Inis. Diba? Buwisit eh. Kikigil ako. Sino nga yung mukhang tanga? Ikaw! Ngayon magde-delete ka ngayon. Ewan ko sa inyo! Kakapang init ng ulo. Okay. Yun na yun, nailabas ka na.